Yan. Welcome po sa ating One in Christ Church. Yan po, tayo po ngayon ay dadako po muli sa ating pagsamba sa ating buhay na Panginoon. Ngayong gabi po ay ating papurihin ng ating Panginoong buhay. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Jesus, hallelujah, Lord.
Lord, salamat nga po, Panginoon, sa papuri, O God, na binigay niyo sa bawat isa, O God. Tunay nga po, Panginoon, na sa awiting ito, O God, ikaw nga po, Panginoon, ng Diyos na dakila, ang Diyos na kataas-taasan, O God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti, ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba aming bayay, pinupuri ka, itinataas, dinadakilang ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan ng iyong ibinukom, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manghahan sa ating pagpupuring, ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti, ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming
Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa ating pagpupurim. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan ng iyong ibinigay. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa ating pagpupurim. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan ng iyong ibinigay. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa ating pagpupurim. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Lord, salamat nga po, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, na patuloy ka nga po, Panginoon, kumikita sa bawat isa, O God. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa awit ng iyong bayan, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat nga po, Panginoon. Muli sa iyo po namin binabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. God bless. Magandang hapon sa bawat isa. Muli tayo po narito upang magpahayag ng salita ng Diyos. At ito po yung ating pong midweek service na ginagawa natin tuwing araw ng Biyernes from 6 o'clock p.m. onwards. So I pray na ang bawat kapatiran natin ay makibahagi sa ating pong gawain. Tayo po ay umawit, tayo po ay makisaya, makigalak sa awitan na nire-record ng ating mga nasa music team. Ganoon din naman ating pong pakinggang mabuti ang mensahe ng Diyos na ating pong ina-upload sa ating pong mga GC. Okay, so ang ating pag-aaral po ay matatagpuan po natin sa aklat ng unang Kronika chapter 4 verse 9 and 10. Ito ang sinasabi. Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. Verse 10. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. May the Lord add more blessings to the reading of His words.
Sa oras nito ay gusto ko pong maintindihan po natin na ang Diyos ay patuloy na tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. As long as tama ang ating motibo, ang Diyos ay magkakaloob ng ating mga panalangin. Siya po yung tutugon sa ating mga panalangin. At sa oras na ito, ang ating pong pag-aaral ay sesentro po sa 4 na kahilingan ni Jabez. Ano po yung kanyang mga kahilingan? Una, prayer of blessings. Sabi sa verse 10, ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako. Si Jabez ay nag-pray sa ating Panginoon na siya daw ay pagpalain. Siya daw ay i-bless ng Diyos ng bansang Israel. Very definite ang kanyang pagkakatawag sa Diyos. God of Israel. Ang God of Israel, siya din po yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Siya po yung lumikha sa lahat. Siya ang lumikha sa buong daigdig. At siya ang naniniwala tayo na siya ang una at huli. Siya ang beginning, siya ang last. The Alpha and Omega. In control of everything. At siya rin ang alam natin na talagang nakakaalam ng programa sa mundong ito. So hindi natin kino-question, of course, ang sovereignty ng ating Diyos sapagkat alam natin na iba ang kaisipan ng Diyos, iba ang kanyang kaalaman, iba ang kanyang karunungan. At alam natin na sa ating pong pananalangin, lahat ng ito ay naririnig ng ating Panginoon. Okay? So, anumang lahi ka, anumang tribe ka, anumang sitwasyon sa buhay meron ka, anuman ang kalalagayan mo sa buhay, alam ng Diyos ang iyong panalangin. Alam ng Diyos ang deep desires ng iyong puso. Okay? At ang Diyos ay palagi nakikinig, especially sa mga anak niya na patuloy na nagtitiwala at hindi tumitigil ng pananalangin. Hindi natin alam kung si Jabez ba ay one time lang na nagpray or maraming beses siyang nagpray. Pero specifically, sinabi ng Bible na siya ay dumalangin sa ating Panginoon. Ang sabi nga niya, pagpalain po ninyo ako. Bless me, O God. Bless me, O God of Israel. It's a prayer of blessings. So, bilang anak ng Diyos, alam natin kung gaano natin dinidesire ang pagpapala ng Diyos. Alam natin kung gaano tayo nais na tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Sa Kristiyanong lingwahe, pag sinabi natin pagpapala, maraming ibig sabihin ito eh. Hindi lamang ito yung material things, hindi lamang ito pera, hindi lamang ito yung mga bagay na nakikita. Maaari din tayong pagpalain ng Diyos sa ibang bagay. Maaring sa emotion, pinagpala ka ng Diyos. Maaring spiritually, lumago ka sa Panginoon, nag-grow ka. It's a blessings. Na let's say ang pamilya mo ay patuloy na nagkakasundo, maganda ang samahan. It's a blessings. Dumarami ang kaibigan mo, dumadami ang contact persons. It's a blessings. So, pag sinabing blessing, magandang bagay na nangyayari sa buhay mo, ang term natin dito ay blessing. Hindi lamang material things o hindi lamang yung mga bagay na tangible. Yung mga bagay na blessings na minsan hindi talaga nakikita ng ating mga mata. So, when we say blessing sa Christian na term, maaaring ito ay spiritual blessings, maaaring ito ay physical blessings, maaaring ito ay emotional blessings, maaaring ito ay relational blessings or economical blessings. So, alam natin na kapag ikay nasa Diyos, lahat ng bagay na nangyayari sa atin, we may say it as a blessing. Amen po ba? So, ang panalangin ni Jabez, Panginoon, pagpalain mo ako. So, obviously, ang nais mangyari ni Jabez ay i-bless siya ng Diyos in the area of economic. Kasi nga, hirap sila eh. In pain nung siya ipanganak. So, maaaring sila ay nasa kalalagayan na di maganda, sitwasyon na di maayos, maaaring talagang nahihirapan physically, maaaring emotionally, hirap din sila, maaaring in the area of economic ay sila din ay nahihirapan. And yet,
Alam ni Jabez kung saan siya lalapit at ito ay sa ating Panginoon, that Lord, bless me. So pangalawang panalangin ni Jabez, sabi dito, pangalawang hiling ni Jabez ay prayer of expansion. Sabi sa verse 10 pa rin, palawakin ninyo ang aking lupain. O Lord, enlarge my territory. When we say expansion, when we say paglaki ng territory, it talks about stretching your field of influence, pag-stretch sa iyong mararating, pag-stretch sa iyong pwedeng magawa, o kaya naman pwedeng sabihin mo na talagang paglawak ng iyong nasasakupan. So, hindi lamang si Jabez nag-pray ng blessing. Gusto rin niya na lumawak ang kanyang territory. Sa Tagalog nga, sinabi diyan, palawakin mo po Lord ang aking lupain. Enlarge the place of my tent, sa ibang version. So, meaning, hindi si Jabez na satisfied dun lamang sa blessings, kundi siya din ay merong kahilingan na palawakin mo Diyos ang aking nasasakupan o ang aking lupain. So hindi masama ang kanyang motibo. Hindi masama ang kanyang motibo sapagkat naniniwala ako na yung prayer na ito ni Jabez na palawakin ang kanyang territory ay hindi lamang para magkaroon siya ng sabihin natin na malawak na ginagalawan, kundi naniniwala tayo na kung ito itutugunin ng Diyos, ang Diyos ang mag-glorify doon sa lugar na yun na kung saan magkakaroon ng expansion. At naniniwala tayo na ang talagang motive lamang ni Jabez dito ay ipakita sa kanyang sarili na ang Diyos talaga ay tumutugon sa panalangin. So, yun yung sa expansion, pagpapalawak. Maaaring papahaba ng kanyang pwedeng marating or galawan. At isa sa tinatawag na pruweba na talagang nag-grow ka, lumalawak ang iyong let's say property or yung iyong yaman ay kung mayroon ka ding lupain at malayo din ang iyong nararating. So yan po ay isa lang sa pruweba. Okay? So proof na ang Diyos talaga ay mabuti kay Jabez, alam natin ang Diyos ay tutugon. Okay? So, maganda rin kasi yung mayroon kang ibang napupuntahang lugar na alam mo na ito ay bahagi ng expansion. Ito ay blessing sa iyo ng ating Panginoon. Kagaya po ng, huwag na tayong lumayo, kagaya ng One in Christ Church. Okay? Dati-dati, dito lang tayo sa probinsya ng Quezon. Nagkaroon sa iba't ibang probinsya, nagkaroon sa mga tawid dagat dito sa Pilipinas at dumating yung panahon na nagkaroon din sa ibang bansa. So ito ay expansion in terms of God's blessing sa One in Christ International Church. Kumbaga yung kanyang mission ay lumawak, yung kanyang mission ay talagang lumago at yan po ay pruweba na ang church ng One in Christ ay patuloy na pinapalago ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Ganon din naman, isa pa sa panalangin ni Jabez ay prayer of guidance. Doon pa rin po sa verse 10. Sabi dito, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawi ang makasakit sa akin. Unahin po natin yung tinatawag na samahan po ninyo ako at ingatan. It is a prayer of guidance. Samahan po ninyo ako, Panginoon. Guide me, O God. Ingatan mo ako. Samahan mo ako. Maaaring sa decision makings na andyan ang Diyos para magbigay sa atin ng mga guidelines. Andyan ang Diyos para magbigay sa atin ng mga panuntunan kung ano ba yung ating dapat desisyonan na tama, na makabubuti sa atin mismo at makabuti rin sa mga tao na nagmamahal sa atin. Mahalaga na sa ating buhay bilang mananampalataya, ang guidance natin ay ang ating Diyos.
ang Holy Spirit, ang Bible, at mismo ang ating Panginoon Jesucristo. Na hindi tayo nagdedepende sa ating emosyon o sa mga sinasabi ng ibang tao na ito ang gawin mo, ito ang makabubuti sa iyo. Mahalaga na humihingi ng payo, mahalaga na meron tayong mga taong tinatawag na pinagkakatiwalaan. Pero in the end, ikaw pa rin ang talaga magdedesisyon at make a decision na ayon sa kalooban ng Diyos. Must be confirmed by the Word of God. Panatag ka na magkaroon ng decision. That's it. Kumbaga, meron kang conviction na ito talaga ang gawin mong decision para mas mapabuti ang iyong sitwasyon sa buhay. So, mahalaga na bilang mananampalataya, personally, keep praying na sabi mo sa Panginoon, Lord, ingatan mo po ako. Bigyan mo po ako ng tamang direksyon. Bigyan mo ako ng guidance. Mahalaga yon. Naniniwala tayo na isang mananampalataya, once sa patuloy siya nagpe-pray, andyan ang kanyang closeness sa Panginoon at andyan din yung talagang pagkilos ng Diyos at sasamahan ka ng Diyos. Nagpasama ka sa Panginoon, sasamahan ka niya. Kumbaga sa lahat ng ating lakad, mahalaga, merong approval ang ating Panginoon. Hindi lamang yung sinasabi lang natin sa Panginoon, Lord, ito po ang aking gagawin at desisyonan, kundi sinasabi natin sa Diyos, Lord, ito ba ang makabubuti? Ito po ba ang iyong kalooban? Pag sinabi ng Diyos, na yan nga ang kalooban niya, gawin natin. Okay? So alam natin na nangyayari na magawa ang kanyang kalooban kung tayo ay close sa ating Panginoon. Tayo nagpe-pray, nagbabasa ng Bible, at marunong makinig sa kanyang salita. Amen? Mahalaga yung tinatawag na God's leading. We are led by the Spirit of God. Sabi ng Bible, those who are sons and daughters of God are led by the Spirit of God. Amen? Pang-apat, isa pa sa kahilingan ni Jabez, prayer of protection. Sa verse 10 pa rin, sabi dyan, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. Sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. Prayer of protection. Na tayo ay palaging magpe-pray every time na tayo may pupuntahan na alis. Pag-pray natin sa Panginoon ang ating kaligtasan. Mahalaga ang special protection, ang kamay ng Diyos na palaging nakalukob sa atin saan man tayo pumunta. Alam naman natin sa ating panahon ngayon na ang daming mga tao na gumagawa ng masama sa kanyang kapwa at minsan kahit nga ikaw ay masyadong maingat, pero may mga tao talaga na napaka-careless at pwedeng makasakit sa kanilang kapwa. Aksidente man ito or sinasadya, people sometimes are very careless. So tayo mismo, magkaroon tayo ng tinatawag na talagang panalangin na ingatan tayo ng ating Diyos. Alam ko naman na tayo meron talagang ginagawang pag-pray o pananalangin at ating nararanasan na kapag tayo may pinupuntahan, bigla na lang sa ating likuran mayroong magkakabanggaan, sa harapan mayroong magkakarambolan ng mga sasakyan, pero tayo ligtas. That is the protection of the Lord. So when you pray, huwag natin kalimutan, every time tayo alis, yung special protection ng ating Panginoon. So si Jabez ganun din eh. Sabi niya, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawi ang makakasakit sa akin. Hindi lamang yung, let's say, magkaroon siya ng failure, magkaroon siya ng pain, kundi yung, alam mo yung tinatawag na special protection. Na I believe na kung mananampalataya tayo, hindi nawawala sa ating puso na humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon every time na tayo aalis, nagpupuntahan or magta-travel. Kumbaga, maging lifestyle ng isang mananampalataya na every time na siya'y aalis, may pupuntahan, may gagawin, may pinaplano, always ask the protection of the Lord. At ang Diyos, alam natin, hindi po siya natutulog, hindi po siya nagpapabaya sa atin. Kailangan lang huwag tayong makakalimot. Keep praying, keep asking God for His protection. So,
Meron lang po ako ditong nakitang ilang lesson sa buhay ni Jabez. At ang una dito, sabi dito, when we pray, don't look at your present situations. Look at what God can do. Ulitin ko. When we pray, don't look at your present situations. Look at what God can do to you and I. Kagaya ni Jabez. Nung siya nag-pray, hindi niya tinignan ang kanyang sitwasyon eh. Nag-pray siya, dumalangin siya sa magagawa ng Panginoon. At kanyang ipinaresenta ang 4 na panalangin niya. Okay? Ano-ano yun? Prayer of blessings, prayer of expansion, prayer of guidance, prayer of protection. Another lessons. Number 2 lessons. God answers prayer if we have a right motive. God answers prayer if we have a right motive. Ang Diyos ay tumutugon sa panalangin kung tama ang ating motibo. Kasi ang Diyos laging tumitingin sa ating puso. Okay? Kasi minsan, nagpe-pray ka, pero ang pangit ng motibo eh. Na gusto mo na, Lord, sana tugunin mo ako sa panalangin ito, na behind your mind, ang iyong kaisipan ay para makapagyabang tayo. Kaya naman, para sumika tayo o makilala. Hindi ganun eh. Maling motibo yun. When we pray or when you pray, pray with the right motive. Ito yung nakita ko sa buhay ni Jabez. Ang kanyang sitwasyon ay hindi maganda. Pero, hindi siya tumingin sa kanyang sitwasyon eh. Nag-pray siya sa Panginoon. Tama ang kanyang motibo. At in the end, sabi sa huli, sa verse 10, at ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. When you pray, don't look at your present situation. Look at what God can do. Look at what God can do in your present time. Okay? Kasi kapag tumingin ka sa iyong sitwasyon minsan, pwede kang ma-discourage. Pwede kang magkaroon ng panghihina ng kalooban. Pero ito, ang sitwasyon natin, hindi talaga yung kagad-agad mababago eh. Pero, pwede kang magkaroon ng magandang attitude sa iyong sitwasyon. Na isa sa magandang attitude ay yung manalangin sa Panginoon. Na lagi tayong umaasa sa Diyos na meron siyang gagawin when we pray. Okay? God answers prayer, just have a right motive. Ano man ang sitwasyon at ano man ang panalangin mo, if you have the right motive, God will answer our prayers. God will answer your prayers. Walang imposible sa ating Panginoon. Sa ngayon, what are your present situations? Huwag ka nang malungkot. Maybe you are in pain. You are in trouble. You are in a difficult situations. Ask God. Pray to God. Kagaya ni Jabez, ipinanganak sa hapis. Born in pain. Pero lumapit siya sa Diyos ng bansang Israel. Ng Diyos ng bansang Israel ay ang Diyos natin. Na nagkakaloob, na nagbibigay ng maraming tsansa. Huwag ka lang titigil na manalangin, magtiwala sa ating Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos. Matutulang tayong sumunod, matutulang tayong makinig, matutulang tayong magpaturo sa ating Panginoon. Always have a teachable heart. Ayon ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay hindi sumusunod. Na ang kanyang mga anak ay manhid na sa pagtuturo ng Biblia. Gusto ng Diyos lagi tayong open for rebuke, open for teaching, open for correction. At nais ng Diyos na huwag tayong titigil na lumapit at manalangin sa Kanya. Mahal ka ng Diyos at mayroong magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. God bless you and may the Lord add more blessings sa bawat isa. God bless us sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. God bless you.